Good day mga guro! Watch the video para makuha ang password. Ngayon ay tatalakayin natin ang pagsusuri ng isyung pangkapaligiran sa Pilipinas o case analysis. Sa mga nakaraang session, napag-aralan na natin ang iba't ibang uri ng isyung pangkapaligiran, ang mga sanhi at epekto nito, at maging ang mga posibleng solusyon. Sa araw na ito, pagsasama-samahin natin ang mga natutuhan upang makabuo ng mas malalim na pagsusuri tungkol sa isang suliraning pangkapaligiran. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating mga natutuhan. Ano-ano nga ba ang mga pangunahing isyung pangkapaligiran na kinakaharap ng Pilipinas? Kabilang dito ang climate change, deforestation, water pollution, overfishing, pagmimina, at solid waste problem. Ang mga suliraning ito ay hindi lamang nakaaapekto sa kalikasan, kundi maging sa kabuhayan, kalusugan at kinabukasan ng mga mamamayan. Ngayon pag-isipan natin ang isang sitwasyon. Isang barangay ang madalas bahain kahit hindi naman malakas ang ulan. Ano kaya ang dahilan nito? Maaaring may baradong kanal dahil sa basura, maaaring may pagkakalbo ng kagubatan sa kabundukan, o maaaring kulang sa maayos na drainage system. Kapag sinusuri natin ang isang problema, mahalagang alamin hindi lamang kung ano ang nangyayari, kundi kung bakit ito nangyayari. Upang maging sistematiko ang pagsusuri, mayroon tayong 5 hakbang. Una, tukuyin ang isyu. Ikalawa, tukuyin ang sanhi. Ikatlo, tukuyin ang epekto. Ikaapat, tukuyin ang mga posibleng solusyon. At ikalima, suriin ang mga sangguniang pinagkunan ng impormasyon. Sa unang hakbang, mahalagang malaman kung ano mismo ang suliranin at sino ang naaapektuhan nito. Halimbawa, kung water pollution ang ating issue, dapat nating matukoy kung aling anyong tubig ang marumi at kung sino-sino ang apektado ng problemang ito. Pagkatapos matukoy ang issue, susuriin naman natin ang mga sanhi. Natural ba ito o gawa ng tao? Maraming suliraning pangkapaligiran ang nagmumula sa mga gawain ng tao tulad ng maling pagtatapon ng basura, illegal logging at pagmimina. Mahalaga ang pag-alam sa ugat ng problema upang makahanap ng tamang solusyon. Kapag natukoy na ang sanhi, susuriin naman natin ang mga epekto nito. Maaaring magkaroon ng epekto sa tao gaya ng pagkakasakit o paglikas mula sa tahanan. Maaari rin itong makaapekto sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagkalugi at pagbaba ng produksyon. Higit sa lahat, nagdudulot ito ng pinsala sa kalikasan gaya ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop at pagkasira ng biodiversity. Hindi sapat na malaman lamang ang problema. Mahalaga ring tukuyin ang mga posibleng solusyon. Maaaring kumilos ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas. Maaaring tumulong ang komunidad sa mga cleanup drive at tree planting activities. Maaari ring makiisa ang bawat mamamayan sa pamamagitan ng wastong segregasyon ng basura at pagiging responsable sa paggamit ng likas na yaman. Sa pagsusuri ng mga isyu, mahalaga rin ang paggamit ng mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang primaryang sanggunian ay direktang pinagmumulan ng impormasyon tulad ng mga ulat mula sa DENR, Pag-asa at PSA. Samantala, ang sekundaryang sanggunian ay kinabibilangan ng mga libro, artikulo at website na nagpapaliwanag o nagsusuri ng impormasyon mula sa mga primaryang sanggunian. Halimbawa, tingnan natin ang kaso ng deforestation sa Sierra Madre. Ang pangunahing sanhi nito ay illegal logging at conversion ng kagubatan sa sakahan. Dahil dito, tumataas ang panganib ng pagbaha at landslide, nawawala ang tirahan ng mga hayop at nalalagay sa panganib ang buhay ng tao. Upang matugunan ito, isinasagawa ang reforestation, anti-illegal logging operations, at mga programang pangkomunidad tulad ng tree planting. Ngayon naman ay kayo ang magsasagawa ng pagsusuri. Bawat pangkat ay pipili ng isang isyung pangkapaligiran at bubuo ng Environmental Issue Case Analysis Report. Maaaring pumili ng climate change, deforestation, water pollution, overfishing, mining damage, o waste management problems. Sa inyong pagsusuri, gagamitin ninyo ang analysis chart. Ilalagay ninyo rito ang issue, primarya, at sekundaryang sanggunian, mga sanhi,
epekto sa tao, epekto sa ekonomiya, epekto sa kalikasan, at mga posibleng solusyon mula sa pamahalaan, komunidad, at mamamayan. Sa paggawa ng output, tandaan na gumamit ng mga icons, arrows, at keywords upang maging malinaw at kaaya-aya ang presentasyon. Ang layunin ay maipakita ninyo ang inyong pagsusuri sa maikli ngunit organisadong paraan. Matapos ang gawain, pagnilayan natin ang ilang mahahalagang tanong. Sa inyong palagay, alin sa mga isyong pangkapaligiran ang pinakamahirap solusyonan at bakit? Bakit mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, komunidad, at mamamayan sa paglutas ng mga suliraning ito? At ano ang maaari ninyong simulang gawin sa inyong sariling tahanan upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan? Bilang pagtataya, sasagutin ninyo ang tanong, bakit mahalagang magsuri ng mga isyong pangkapaligiran gamit ang datos at ebidensya?